Okay, hello. Magandang araw po sa lahat. Today is Sunday, April 21, 2024. Ito na naman po muli ang inyong lingkod, si Randy. Sa araw po na ito, ating pong pag-aaralan ang tungkol sa isang importanteng bahagi ng history ng Mormonism. So kung ikaw po ay interesadong malaman ang isang bahagi ng history ng Mormonism, I invite you to watch this video. Ano po? At ang pag-uusapan natin sa ngayon ay tungkol po sa polygamy. Marami po sa mga ibang religion ang ito po yung main issue na binabato po sa atin. Minsan ito po ang dahilan kung bakit tinatawag tayong kulto sa church. Lalo na sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Talagang nung nasa mission ako, isa ito sa mga nahihirapan akong sagutin. Kasi unang-una sa lahat, hindi po ako equipped sa kung ano talaga ang totoong nangyari during that time. Hindi po tulad sa ngayon na we are in the age of information. Marami po tayong information na makakalap ngayon. Higit sa lahat, ang church, yung The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, yung kanilang yung ating mga historians, mga kilalang historians ay nag-publish ng mga original documents na ngayon ay nasa Joseph Smith Papers Project. Yung nakikita niyo po sa inyong mga screen ay yan po yung Joseph Smith Papers Project. Yan po yung topic natin pag-uusapan sa ngayon. Okay, so paalala lang po, ang video na to ay ginawa ko hindi para ginawa ko ito to educate. Kung ikaw man, halimbawa ay na-offend sa video na to, ay ngayon pa lang humihingi na po ako ng paumanhin. Hindi po yun ang aking objective. Ang objective po ng video na to is to educate members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and all other Mormon sect tungkol po sa history natin pagdating po sa polygamy. Hindi po ako expert. Ang ibabahagi ko lang po sa inyo ay kung ano po yung nandyan sa records natin. At kayo na rin po bahala mag-analyze. Ano man po ang marinig niyo po ngayon ay kung ano lang po ang nandyan sa record natin, sa history record natin. Magbibigay lang ako ng konting opinion, pero opinion ko po yun. So, kayo rin po ang bahalang mag-analyze ng mga bagay-bagay na makikita at maririnig po ninyo sa video nito. As members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung ikaw man ay napapanood ang video na to, alalahanin po lagi natin yung counsel ni Joseph Smith. Sabi niya na I advise all to go on to perfection, sabi niya, and search deeper and deeper into the mysteries of God. So we are being encouraged to seek deeper and deeper into the mysteries of God. Huwag po tayong makontento sa lagi na lang sabaw ang iniinom po natin, walang laman. So hindi po nakakabusog ang puro na lang sabaw. Ang sabi nga po sa Moses chapter 1 verse 2, kung maalala po natin, this was the time na si Moses ay nakipag-usap sa Diyos face to face. Ang sabi doon na Moses saw God face to face and he talked with him. And he was able to enjoy his presence because the glory of God was upon him. Diba? Yung kaluwalhatian ng Diyos ay napakay Moses, kaya nakayanan po niya yung presence ng Diyos. Ngayon, ang tanong, ano ba yung glory of God? Ang sabi sa Doctrine and Covenants 93 verse 36, if I'm not mistaken, sabi doon na the glory of God is intelligence or light and truth. So, ang kalwalhatian daw po ng Diyos ay karunungan, intelligence. And then, in addition to that, mababasa din natin sa Doctrine and Covenants 130, verse 18 to 19, memorize ko po ito nung nasa mission ako. Ang sabi doon na, whatever principles of intelligence we attain unto in this life, it will rise with us in the resurrection. And if a person gains more knowledge and intelligence than another, he will have so much the advantage in the world to come. So, yun po ang advice sa atin na dapat lagi ho tayong nag-aaral, nagsasaliksik ng patungkol po sa misteryo ng Diyos. At huwag ho tayong makontento sa
mga basic things na alam po natin, ano? Kasi sabi nga, this is life eternal, that they might know thee, the only true God. So, ang kaligtasan po ay ang makilala ang Diyos. Hindi po natin siya makikilala kung hindi po tayo magsisik deeper and deeper into the mysteries of God. So, yan po ang objective ng video na to, ano, to educate yung mga members ng the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And at the same time, yung mga ibang religion na ibinabato po ang issue na to sa atin at tinatawag pa tayong kulto. After na mapanood po ninyo ang video na to, and then you can talk to me. I-message niyo po ako, and pag-usapan natin. May YouTube, ipopost ko po ito sa YouTube ko. Then pwede kayong mag-comment doon, and then pwede niyong ibigay yung details nyo. We can talk about this issue deeper. Yan po. Ito pong mapanood nyo ay ilang basic information lang na nais ko na kayo na rin po mag-analyze, kasi una sa lahat, ang opinion ko ay opinion ko. So, meron po kayong sariling opinion. Pero ang mga information na makikita niyo po rito ay based sa kung ano po ang nasa record. Hindi po natin ito pwedeng i-refute kasi ito po ay nasa record. Ano po, hindi na po natin mabago to. Kung babaguhin man natin ito, ibig sabihin meron po tayong itinatagong kababalaghan. Okay? So dahil po dyan, ito pong pag-aaralan natin at hihimayin, as I mentioned earlier, ay tungkol po sa polygamy. Ang lahat ng details na makikita po ninyo dito ay galing po mismo sa website ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or ng Church. Meron pong ilang details dito na galing po sa Times and Season. So sa mga hindi po aware or hindi alam ang Times and Season, ito po yung 19th century Latter-day Saints newspaper na naipublish sa Nauvoo, Illinois. So ito po yung kanilang ways para ma-inform ang mga members ng church sa kung ano po ang nangyayari sa church, mga revelations, announcement, etc. kay Joseph Smith at sa mga elders ng church. So bago nating puntahan o pag-alalan itong nakikita po ninyo sa inyong mga screen, ito po yung section 101 ng 1835 Doctrine and Covenants. Ito yung 1835 version ng Doctrine and Covenants na siyang scripture natin sa church hanggang 1876 kasi ito po ay ni-revise noong 1876. Bago po natin basahin ito, meron pong statement na sinabi po si Joseph Smith sa Times and Season. Ito po ay matatagpuan sa page 419. Ang sabi niya po dito, if any man writes to you or preaches to you doctrines contrary to the Bible, the Book of Mormon, or the Book of Doctrine and Covenants, set him down as impostor. You need not write to us to know what you are to do with such men. You have the authority with you. Try them by the principles contained in the acknowledged Word of God. If they preach or teach or practice contrary to that, disfellowship them. Cast them off from among you as useless and dangerous branches. And if they are belonging to any quorums in the church, report them to the presidents of the quorum. So, very clear ang statement po ni Joseph Smith dito na kahit sino man daw po ang magturo sa atin ng iba sa kung ano yung nasa Bible, nasa Book of Mormon, nasa Doctrine and Covenants, we have to set them down as impostor. We have to try them by the principles contained sa kung anong nandyan sa scriptures, which is Bible, Book of Mormon, and the Doctrine and Covenants. Let us all remember na ito pong statement na ito ay na nilabas po niya noong sinabi po ito ni Joseph Smith. Ang scripture po na gamit natin sa church noon ay yung 1835 version ng Doctrine and Covenants. So ang ibig sabihin niya lang po doon, nung sinasabi niya yun, anuman po ang makikita niyo sa Bible, sa Book of Mormon, at sa 1835 version ng Doctrine and Covenants, dapat yan yun. So kung iba na ang ituturo mo sa kung anong nandiyan sa scripture, ibig sabihin you are an imposter. Hindi tama yung sinasabi mo. Ikaw ay nagsisinungaling. Yun po ang ibig sabihin ni Joseph Smith's statement niya. So anuman po ang nandyan sa scripture, yun po ang turo ng church during that time. So ngayon, puntahan natin ang 1835 version ng Doctrine and Covenants. Puntahan natin yung section 101 ng Doctrine and Covenants. Ito po yun. Ito na yun. Itong nakikita nyo sa inyong screen. Ito po ay patungkol sa marriage. Ano?
Dito po nabanggit ni Joseph Smith or nabanggit po sa Revelation sa section 101 na to ay ang tungkol sa polygamy. Basahin po natin para mas clear dito na lang po natin basahin. Ang sabi po dito ito, inasmuch as this Church of Christ has been reproached with the crime of fornication and polygamy, we declare that we believe that one man should have one wife and one woman, but one husband, except in case of death, when either is at liberty to marry again. So, napaka self-explanatory, no? Hindi na po natin kailangan pang i-translate to. Malinaw po dito sa Section 101 ng 1835 version ng Doctrine and Covenants na ang polygamy po ay prohibited sa church. Bawal po sa church ang pag-aasawa ng marami. One man, one woman, but one husband. Yun po ang rules. Yun po ang batas. Yun po ang turo ng church noong time ni Joseph Smith na nakalagay ngayon sa 1835 Doctrine and Covenants, Section 101. Siguro ikaw na nanonood ngayon, teka lang, hindi yan yung turo sa atin. Yeah, I understand. I feel you. Hindi rin naman talaga yan ang turo sa atin. Ako nga, maging nasa seminary ako noon. Hanggang sa nag-mission ako, ang alam ko talaga si Joseph Smith nag-practice ng polygamy. Diba? Yan naman kasi ang turo sa atin. Ang alam ko pa noon ay yung naituro sa akin noon, ngayon na-discover ko na kwentong barbero pala yun. Walang record na ganun. Ang turo sa akin noon is that si Joseph Smith kaya nag-practice ng polygamy kasi yung mga kalalakihan noon namatay. So dahil yung mga kababaihan ay mga balo na, so inasawa ni Joseph Smith para mag-take care sa kanila, paalagaan silang mga kababaihan. Of which, yun po, kung yun ang inyong paniniwala sa ngayon, I'm sorry to say na yan po ay kwentong barbero. Wala pong record na ganun. So sa nakikita po ninyo, ang sinasabi po ng Section 101 ng Doctrine and Covenants 1835 version ay bawal ang polygamy. One man, one woman. Ngayon, going back sa question, hindi yun ang turo sa akin Si Joseph Smith nag-practice ng polygamy. Maging sa akin. Ako, ang alam ko talaga si Joseph Smith nag-practice ng polygamy. Pero bakit iba ang sinasabi nitong Section 101? Ng Doctrine and Covenants na bawal ang polygamy sa church? Siguro mas maigi, tanungin mismo natin si Joseph Smith. Mahirap nang maging mga marites tayo dito, yung nag-a-assume tayo ng kung ano talaga yung turo ni Joseph Smith kahit hindi niya naman tinuro. So, siya na mismo siguro ang pagpaliwanagin natin kung ano ba talaga ang sinabi niya tungkol sa polygamy. Nagturo ba talaga siya ng polygamy? Or hindi? Ano ba talaga ang nangyari? So, puntahan po natin yung times in season. Ito po ay matatagpuan sa history. Hindi pa po ito sa times and season. Sa history ng church. 1838 to 1859, Volume F1. May 1, 1844 to August 8, 1844. Ang sabi po ni Joseph Smith dito, sa pinakahuling part ng record na ito po yung original record. Ayan. Thank you po sa mga historian ng church na very honest. Pinublish po nila yung mga documents ito. Ang sabi po dyan, I had not been married scarcely 5 minutes and made one proclamation of the gospel before it was reported that I had 7 wives. Kita niyo yun? Si Joseph Smith na po ang nagsasabi, hindi po tayo kukwento dito ng mga kwentong barbero. Ito pong statement na to ay si Joseph Smith po mismo ang nagsabi. Sabi niya dito, I had not been married scarcely 5 minutes and made one proclamation of the gospel before it was reported that I had 7 wives. Remember, ito pong statement na ito na sinabi ni Joseph Smith ay sinabi niya few months bago po siya mamatay sa Carthage jail. And sabi niya, I mean to live and proclaim the truth as long as I can. This new holy prophet, William Law, has gone to Carthage and swore that I had told him that I was guilty of adultery.
this spiritual wifeism. Why a man dares not speak or wink, for fear of being accused of this. William Law testified before 40 policemen and the assembly room full of witnesses that he testified under oath that he never had heard or seen or knew anything immoral or criminal against me. He testified under oath that that he was my friend and not the Brutus. So yun si William Law nag-testify siya under oath na walang ganong tinuturo si Joseph Smith at maging si Joseph Smith sinasabi niya na wala akong ibang asawa maliban kay Emma no. Yun kasi yung accusation sa kanya eh. Buhay pa siya nito a few months bago siya patayin sa Carthage jail. So yun yung sinasabi niya. Ngayon, sa Times in Season naman, nag-release ng public statement si Joseph Smith tsaka si Hyrum Smith. Yan yung pangalan nila kung mapansin nyo dyan. Presidents of the Church. Ano ba yung statement na nirelease nila sa Times in Season noong February 1, 1844? Itong statement na to ay ina-announce nila na i-excommunicate nila si Hiram Brown. Dahil nagtuturo po sila ng polygamy. So kita nyo yan. This shows na talagang bawal po ang polygamy sa church. Very much in line to sa Section 101 ng 1835 version ng Doctrine and Covenants. Kaya in-announce ngayon ni Joseph Smith, sabi dito, basahin natin para at least ay makita natin. Kaya ko. As we have lately been credibly informed that an elder of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints by the name of Hiram Brown has been preaching polygamy and other false and corrupt doctrines in the county of Lapeer, state of Michigan. This is to notify him and the church in general that he has been cut off from the church for his iniquity, and he is further notified to appear at the special conference on the 6th of April to make answer to these charges. Joseph Smith, Hyrum Smith, President of said church. So kita niyo po yan, in-announce po ni Joseph Smith ang excommunication po ni Hiram Brown dahil nagpa-practice po siya nagtuturo po siya ng polygamy, which is tinawag po nilang corrupt doctrines and false doctrines. So yan po yung statement na nirelease ni Hyrum Smith and ni Joseph Smith. Which is, going back again sa Section 101 ng Doctrine and Covenants, bawal talaga ang polygamy sa church. That's why they excommunicated si Hiram Brown for practicing and preaching polygamy. Now, puntahan natin ang another statement sa Times in Season na nasa page 474. Ano ang sabi dito? Ito ay naipublish noong March 15, 1844. Ang sabi dito, to the brethren of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints living in China Creek in palakihan ko na para mabasa nyo in Hancock County, greetings. Whereas Brother Richard Hewitt has called on me today to know my views concerning some doctrines that are preached in your place, and state to me that some of your elders, para masundan nyo, say that a man having a certain priesthood may have may have as many wives as he pleases. Yan sabi niya eh. And that doctrine is taught here. I say unto you that man teaches false doctrine. For there is no such doctrine taught here, neither is there any such thing practiced here. And any man that is found teaching privately or publicly in any such privately and publicly any such doctrine is culpable and will stand a chance to be brought before the high council
and lose his license and membership also. Therefore, he had better beware what he is about. So if you remember, ako po ay ang sabi sa akin, yes, hindi talaga tinuturo publicly yung polygamy nun kasi bawal nga, secret lang daw yung pagturo ng polygamy. Pero as you can see here, dito po sa Times and Season page 774, sinasabi po dito na bawal ang pagtuturo ng polygamy privately or publicly. Tsaka wala po tayong makikitang statement ni Joseph Smith privately or publicly na nagtuturo po siya ng polygamy. In fact, opposite, contrary po doon sa polygamy narrative, yung turo ni Joseph Smith. So as you can see here, contradict po talaga sa turo na si Joseph Smith ay nag-practice ng polygamy. In fact, opposite po yung mga nababasa po natin ayon sa record na nandyan na sa Joseph Smith Papers Project and sa mga mababasa po natin sa Times and Season. And then lastly, mababasa din po natin dito sa Times and Season sa page 715. Ito po yung, ito napaka-strong ng statement po dito. Ano? Sabi dito ay, to the saints, ayan, of the last days have witnessed the outgoing incoming of so many apostates that nothing but truth has any effect up. I'm not sure ano ba tong effect up on them. Hindi ko mabasa to, I'm sorry. Okay, and sabi dito, in the present instance, after the sham quotation of Sidney in his clique from the Bible, Book of Mormon, and Doctrine and Covenants, to skulk off under the dreadful splendor of spiritual wifery, which is brought into the account as graciously as if the law of the land allowed a man a plurality of wives, is fiendish. So pag sinabing fiendish, ano po yan? Mas extremely evil, ano? Mas matinding kasamaan yan. And like the rest of Sydney Revelation, just because he wanted to go to Pittsburgh and live. Woe to the man or men who will thus willfully lie to injure an innocent people. The law of the land and the rules of the church do not allow one man to have more than one wife alive at once. But if any man's wife die, he has a right to marry, which is very much in line sa section 101 of Doctrine and Covenants. And to be sealed to both for eternity, to the living and the dead. There is no law of God or man against it. This is all the spiritual wife system that ever was tolerated in the church, and they know it. Okay? So, dito, sinasabi po, very clear na hindi po talaga, bawal po talaga sa church ang polygamy that time sa panahon ni Joseph Smith. Ngayon, balikan po natin yung section 101 ng Doctrine and Covenants. As you can see, yung sinabi po dito sa section 101 ng Doctrine and Covenants, 1835 version, is very much in line sa mga public statement ni Joseph Smith at ng mga nababasa po natin sa Times and Season newspaper. So yun po ang turo ng church sa panahong buhay pa si Joseph Smith. Ngayon ang tanong, bakit ang turo sa atin ay si Joseph Smith ay nag-practice ng polygamy? Meron po akong sariling opinion, pero hindi ko po yun sasabihin dito. May sarili po akong opinion doon, and it's my opinion. Kayo na po ang bahala mag-analyze bakit ganun ang nangyari. Iba pala ang nasa record, pero ang turo sa atin ay nag-practice si Joseph Smith ng polygamy. In fact, noong yung 1835 version ng Doctrine and Covenants natin ay may revise na noong 1876. Ito pong section na ito ay tinanggal. Inalis po ito nung mamatay na si Joseph Smith. At ang ipinalit po ay yung current 132 section ng Doctrine and Covenants natin na nagsasabi na
ang polygamy was commanded by the Lord to Joseph Smith. Yan, idinagdag po yun sa panahong patay na po si Joseph Smith. And then naglabasan po yung mga testimony ng mga babaeng nagsasabing inasawa sila ni Joseph Smith. So may mga records po sila, may mga sulat po sila, testimony nila na nagsasabi na sila ay inasawa ni Joseph Smith at nag-practice sila ng polygamy. Which is very much questionable para sa akin. Again, it's my opinion. Very much questionable yun sa akin kasi ba't sila nagsilabasan kung kailan namatay na si Joseph Smith? Ang mga panahong hindi na maipagtatanggol ni Joseph Smith ang kanyang sarili. As you can see, yung mga statement ni Joseph Smith, may mga nag-aakusa na po sa kanya nung buhay pa siya na nagpa-practice siya ng polygamy, of which he denied it all his life. I-deny niya po yun sa buong buhay niya. And he never said na nag-practice po siya ng polygamy. Even his wife, Emma, hanggang sa mamatay po si Emma, meron po siyang last testimony, ay nagsasabi na hindi po talaga nag-practice yung asawa niya ng polygamy. Even his son, Joseph Smith III, ay mayroon din siyang testimony na si Joseph Smith, yung father niya, ay hindi nag-practice ng polygamy. So yan lamang po ang aking presentation today. Medyo mahaba po kasi actually mahaba po talagang usapin ang polygamy. Pero I hope na ito pong information na naibahagi ko sa ngayon ay nakatulong sa inyo para mas maintindihan po ninyo kung ano po ang totoong nasa record natin. Hindi po natin ito pwedeng i-deny. Ito po ay nasa history na ng ating simbahan. So, yan lamang po. Maraming salamat and I hope you enjoy yung video nito.